Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And syempre para sa gabi nito, ayan, tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa project ni Kim and Paolo na The Alibay. Marami na pong excited at syempre isa rin po dito ang tungkol sa pagpunta di umano sa Hong Kong ng Kim Pao. Hoy, ano yan? Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-update po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And eto na nga, pag-usapan natin ang tungkol sa level na ng Kim Pao. So sabi sa Chismis ni Horizon Kim, ganda may vlog, sabi raw ni Ate Twinkle kay Kim ay si Paolo ang katuwang ni Kim sa negosyo. Nakakatawang malaman ito dahil lalong lumalakas ang support ng fans kina Kim Pao. Wow, magkatuwang sa negosyo. So, hindi na lang to sa hula-hula, no, na lumalabas na ang Kim Pao ay very compatible sa isa't isa, lalo na kung pipiliin nilang magnegosyo. So, ngayon, magkasosyo na yung dalawa. Katuwang na ni Kim si Paolo sa negosyo. Aba, magandang balita yan na talagang hindi na po papakawalan pa ni Paolo si Kim Chiu pang nagkaganoon, diba? So, maraming salamat sa ayudang ito. And naniniwala naman ang mga fans kasi yung sabi nga sa hula ay compatible sila Kim and Paolo. And ito yung gusto nila mangyari sa Kim Pao para meron po silang uuwian pag naglaylo na sa show business. Ayan, or sa showbiz, di ba? Anyway, sana hindi lang talaga to sabi-sabi, magkatotoo na. O di ba, kung wala pa sa ngayon, soon. Kasi busy pa po ang Kim Pao sa ngayon, di ba? And sa level naman po ng relationship nila, hindi po malabong mangyari. Anyway, dumako naman tayo dito sa pa-Hong Kong ng Kim Pao. Kwento ni Ma'am Carmelita Rosales. So, puro ayuda ha. Ayan, this AM may post si Paolo. Nag-celebrate sila ng 1 year in a relationship nila last Sunday. Kaya after the jogging sa gabi, pumunta sila sa Hong Kong. Uy, grabe naman ngayon. So, may pag-celebrate. Ito anniversary bagang. Anong anniversary? Nag-celebrate sila ng 1 year eh. 1 year anniversary, di ba? Ang pagkakalam kasi ng mga fans, 19. May something special sa 19. Pero wala pa naman po September 19. Ano yun? Ano yung 1 year na yan? In a relationship daw nila eh. So, bago lang, 1 year pa lang ang Kim Pao. Ganon chika. So, paano nakakasiguro na nag-celebrate ng anniversary? Pwede nag-celebrate. Marami naman kasing po pwedeng celebration. Like yung success ng Kim Pao, mga blessings na dumarating, success, marami mga awards nila. Maraming dapat ipag-celebrate sila Kim and Paolo. Anniversary naman, di tayo sure sa petsa kung kailan ba talaga anniversary nilang dalawa. For anniversary na magkakilala, anniversary ng dumating ang isa't isa sa buhay nila, o anniversary ng pagtatapat, kung ano mang anniversary yan. Anyway, looking forward na sana ay ma-include na ang mga fans sa anniversary sa ano na yan, celebration, di ba? Ang saya nun kapag included ang Kim Pao, ang Kim Pao Nation or ang Kim Pao fans sa ano na yan, celebrating ng anniversary. Samantala, ayan, bilang pasasalamat naman sa ating mga komentor, narito po ang komento ni Ma'am Rose Maridiano. Sabi niya rito, sabi pa ni Vice, huwag kayong maniwala sa mga fake news.
kung gusto nyo, tingnan nyo daw yung mismong social media nila at nakita nyo naman ang mga pinopost nilang dalawa na magkakatugma at imposible yan na si Kim lang ang bumiyahe mag-isa. Ano yon? Dala niya si Kim sa London para masolo lang si Kim, tapos iniwan lang niya. Hindi na sasama si Kim sa jogging nung Sunday kung yan ang ginawa ni Pao sa kanya. Ewan pa, parang gusto nilang iparating ay nabubulaga na si Kim Chiu sa pagmamahal para hindi makita yung red flags. Ewan ko ba, nakakaloka. Ang dami nilang, pag nag-fail sila kasi sa isang strategy, yan, sumisingit ng iba para lang maipo siyang paninira na para bang dapat makakota sila, na dapat ay may masabi sila at hindi pwede makapagpalipan. Ewan pa anong trip nila sa buhay. Daig pa talaga may kota no? Kaya kung ano-ano na lang talaga. Nakakatawa na lang po talaga yung mga basher na yan. Anyway, nakakalungkot naman kapag meron pong ilang Kim Pao na talagang seryoso na kino-question sina Kim, or hindi, higit po sa lahat ay si Paula Avellino, lalo na sa intention ito. Yung mga concern kay Kim Chiu, gets natin yan pero yung iba talaga halos kontrolin na ang buhay ng Kim Pao. So sabi nga dito, huwag kayo maniwala sa mga sabi-sabi lang, sa mga fake news. Doon sa mismong pinupost sa official account, doon kayo maniwala. Kasi merong nag-comment na ako, sabi, di daw siya sure pagdating sa Kim Pao. Para bang etc. Kasi ang daming nababasa nga. Mas dapat naman, di ba, tayong maniwala sa sinasabi, pinapakita at pinaparamdam nila Kim and Paolo kaysa sa mga sabi-sabi lang. Ako, mas kina Kim and Paolo ako maniniwala kaysa sa mga marites sa social media. Sabi naman dito ni Edgardo Fuentes, magandang gabi, shout out. Madam tuloy. Sir Edgardo, magandang gabi. Napakadalang kasi na may mag-comment sa ating lalaki. So, naninibago ako. So, Sir Edgardo, magandang gabi. Good day po. Ngayon lang ako nag-comments kahit matagal na akong nanonood sa lahat ng vlogs niyo. Fan ako ni Paolo at okay na rin ako kay Kim Chiu or Kim Pao. Di ba? Sabi dito, sa tingin, huwag na lang nating pilitin na umamin ang Kim Pao para patuloy ang kilig natin. Kasi kapag mag-aasawa na sila, mababawasan na ang kilig natin at parang normal na lang na kahit maghalikan sila sa harap ng madam people. Ipagpatuloy na lang natin ang ating pangarap na sa bandang huli, sila ang magkatuluyan. God bless sa lahat ng Kim Pao fans, lalo na sa mga seniors na katulad ko. Ayan, senior na rin pala si Sir Edgardo. Tapos, ginagamit na yung account ni Mr. Anyway, ayun. May point si Sir Edgardo dito sa kanyang comment. Iba pa din talaga. Uy, okay lang naman kung hindi umamin. Remember the Coco Jules? Alang taon ba yun? 17 years ata, nagtago or naitago, hindi umimik. 17 years bago umamin talaga, kahit halatang halata naman talaga yung relasyon nilang dalawa. So, pwede rin na maging ganun para mas private. Kita niyo yung buhay nila ng Coco Jules, diba? Napaka-privado. Hindi mapasok-pasok ng mga bashers Hanggang, kumbaga may bashers man hanggang dun pa rin sa nakaraan. Natenga na doon. Yung present, hindi nila ma-attack at wala na silang ibang madamay. So, may kids man ang Coco Jules, hindi talaga nadadamay because sa mga choices nila sa buhay na maging privado. Hindi naman kasi kailangang lahat i-please. So, ang importante, ayan, may pa-discord ang Kim Pao. So, kahit pa paano, diba?
laki pa rin ang lamang natin. Laki pa rin ng lamang. Anyway guys, hanggang dito lang muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat.